Merong mga lumalabas na ganito mga boss chief amo, sir, oh. Ayan. May lumalabas yung ganyan mga kababayan. Sabi dito, sa post na ito, 'no, kulay rosas ang hudas. Oh, hindi ko maibaba, sandali. Yan. Kulay rosas ang bukas, 'no? Kulay rosas ang bukas? Hindi. Kulay rosas daw ho ang hudas, mga kababayan. Bakit ho kaya ganyan? Kasi kung makikita nyo po, 'no, etong salamin na ho na yan, mga bossing, Bam Aquino yan, eh. Bam Aquino po yan, na namana po, 'no, na naging logo ni Bam Aquino, namana po kay dating Senador Ninoy Aquino, mga bossing. Di ho ba? Ngayon, bakit may mga ganito? May nabasa ho ako, mga kababayan. Eto, babasahin ko po ng pagkahaba-haba ho, mga kababayan. Sabi dito, sa Pilipinas Today, "Sinech Itech." Huwag kayo diyan sa comment section, nakikita ko yung mga ano niyo, ha. "Hala, bakla na si Mark Ramos. Hala, ang lambot ni Mark Ramos." Binasa ko lang naman po, "Sinech Ite." Oh, Sinech Itech. Wala namang problema, 'no? Ako ho, hindi ho ako namimili ng kaibigan. Nasa LGBTQ po, mga kababayan, tinuturing ko pong kaibigan 'yan dahil mababait naman po. Ako wala sa akin, 'no, hindi big deal sa akin kung ang iyong, pagkatao bakla, tomboy, o kung ano man. Basta mabuti kang tao, basta marunong kang rumespeto, kaibigan tayo. Walang problema ho sa'kin 'yan, mga kababayan. Okay. Palaisipan sa maraming social media user ang kumakalat ngayon, 'no? Post ng Facebook page ng Pinas Hit. Isang open letter sa mga kakamping, tawag sa mga taga-suporta ni former Vice President Leni Robredo na tumutukoy sa isang hudas na kulay rosas daw ho, mga kababayan. Sabi dito, walang bigote si Judas. Hindi ko napansin masyado, eh. Basta ang nakita ko lang ho, Judas Iscariote humalik kay Jesus Christ, 'di ba? 'Yun yung naging pinaka-significant ho dun, eh. Walang bigote si Judas. Ang meron siya ay glasses. Naku! Sa mga kakamping po, mga bossing, siyempre, dito pa lang, umpisa pa lang, alam mo na kung sino yung tinutukoy, eh. Oh, walang bigote si Judas, ang meron siya ay glasses. Just like his tito and pinsan. Tito, Ninoy Aquino. Pinsan, sino? Di ko lang sure kung sino, no? Mga asyenderong nagpapahirap sa magsasaka, sabi. Mga politikong nagdidilig ng dugo sa tubuhan. Naku, ito ba yung Hacienda Luisita? Bahagi ng mistulang blind item ng post tungkol sa isang kandidato sa pagkasenador na malapit kay Robredo, pero kailan lang ay nagtraidor umano sa mga dating kaalyado. Naku po, ano 'to? Habang nakikipagbulahan si Kiko sa mga magsasaka at mangingisda, nagtatanim at namimingwit ng INC boat, 'no, ang partner niya, naku po. Bam Aquino lang naman yung ganyan, mga bossing, 'di ba? Yung nakikita kong partner, 'no, nakakasama ni dating Senador Kiko Pangilinan, mga bossing. Ako, naniniwala ho ako kay Kiko Pangilinan. Kaya nga po isinama ko po 'yan, sa aking balota. Kaya nga po isinama ko siya, 'no? Sa gusto kong masama sa mga mananalong senador ho, mga bossing. Oh, habang nakikipagbulahan si Kiko sa mga magsasaka at mangingisda, nagtatanim at namimingwit ng INC boats ang partner niya. Mababasa pa sa post, tumutukoy kay dating Senador Kiko Pangilinan. Sabi sa chika, pumasok daw ito sa sentral. Ngayon, ganun yung kumbaga pinaka main, Sabi sa chika, pumasok daw ito sa sentral at nakipag-areglo sa mga manalo para sa endorso. Oh.
Eh, 'di ba meron tayong ipinakita, 8 ang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Parang ilan ba dun? Ilan dun sa alyansa? Sa PDP ang inendorso si Bato at si, um, Bongo. Tapos meron pang isa, 3 nga lang, si Marcoleta, kasi kapatid nila yun, 'di po ba? Yung dalawa naman si Bato at si Bongo, mga kababayan, panalo na naman din 'yan kasi yung mga survey niya nasa loob sila. Oh, 'di po ba, mga kababayan? At yung napansin ko ho, doon sa mga, inendorso po ng Iglesia ni Cristo, mga boss, chief, amo, sir, madam, eh, yun po yung mga haharang po sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Meron nga akong nabasa na post, dati akong INC, dati kapag nag-endorso ng mga senador 12. Dati, hindi naman talaga pinapayagan, ang pulitika sa INC. Ngayon, sabi, nung nag-post na ano na, talagang napasok na ng mga Duterte yung INC daw ho. Sabi nung nag-post, mga kababayan. Sabi sa chika, pumasok daw ito sa sentral at nakipag-areglo sa mga manalo para sa endorso. Ang siste, pinangako niya raw na hindi boboto para sa impeachment ni Inday Sara. Diyos ko po, yun pala. Kung sakali na totoo ho 'to, mga kababayan, ibig sabihin, kaya pala nila inendorso yung mga yun kasi nangako na boboto para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ano yun? Humusga na ang INC? Kumampi na agad doon sa hindi mga sumasagot, hindi makasagot, mga kababayan? Kasi ang tagal na hong hinahanap ng mamamayang Pilipino yung sagot po ng Vice Presidente patungkol po, mga boss, chief, amo, sir, 'no? Lalo na confidential funds doon sa bribery daw po, ng mga sobrang puti na na-receive nung mga taga Department of Education, 'di po ba? Oh, tapos sinasabi ho dito, mga kababayan, kung totoo, ang siste ipinangako raw na hindi boboto para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yun pala ang dahilan base dito, 'no, kung bakit ini-endorso ng INC yung mga, kandidato na yun. Tuloy, kasi ho, mga kababayan, ang mga kakamping po hindi po mababali yang mga yan. Paano ko nasabi o bakit ko nasabi na ang mga kakamping ay hindi po mababali yang mga yan, mga bossing, 'no? 'Pag Duterte ang pinag-usapan, gusto talaga nilang mapanagot ang mga Duterte, mga kababayan. Tatatak sa isip o tumatatak sa isip nila yung ginawa kay dating, Senador Leila de Lima, yung pagkakakulong ng 7 o 8 taon. Tapos ang ending po, wala naman, negatibo naman po. Acquitted po si de Lima, mga kababayan, 'di ba? Ang mga kakamping ko siyempre, mga bossing, gustong makabawi niyang mga 'yan, tapos makikita mo sasabihin, "Feeling ko naman si Bam 'to, 'no?" Sasabihin, isang kakamping nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap, 'no, sa INC kay Manalo at nangako na hindi siya boboto sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Masakit nga naman 'yun para sa mga kakamping. Ang sakit ba, sabi, hindi siya tatanggapin ng INC kung hindi siya nangako. Paano na ang ipinundo sa kanya? Ang inday na tinukoy sa post ay si Vice President Sara Duterte na nakatakdang sumalang sa impeachment trial sa Hulyo ngayong taon. Mga senador ang tatayong hukom sa paglilitis, 'no, laban sa Vice Presidente. Tapos makikita mo ganito, Pilipinas Today, Sinech Itech, 'no? Kulay rosas ang bukas? Hindi. Kulay rosas ang hudas, sabi.
Nagkakaalaman ho 'yan. Eh, ang nakita ko na inendorso ng mga ano, ng INC ho, mga boss chief, sir, alisin ko 'to, hanapin ko 'yun, sandali, nandito lang 'yun, eh, oh. 8 'yun, eh, oh. Nakita ko nandiyaan yung pangalan ni Bam Aquino, 'di po ba? Bong Revilla inendorso din, oh. 'Di po ba ito, oh, oh. I-post ko sa inyo para maniwala kayo. Oh, ayan. Nakikita ko kayo lahat diyan, sa comment section. Tinitiis ko po kayong lahat na 'wag i-shoutout, mga kababayan, para matapos agad tayo at makainom ng, ng binulok na ubas. Oh, ayan, oh, Bam Aquino unang-una, Revilla, Cayetano, oh, De La Rosa. Oh, dito sa kabila sino? Bongo, Marcoleta, Marcos Imee, Villar, oh, 'yan mga talagang, um sigurado ako, eh, mga aanuhan yan. Eto, si Bongo, si Marcoleta, si Imee Marcos, at si Camille Villar. Mga boboto yan para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte at nandun si Bam Aquino. Oh, 'di ba? Nag-iisa. Siguro kaya hindi sinama 'no, ng INC si Kiko Pangilinan, mga bossing, dahil alam nila na talagang ang paglilitis ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, base po sa mga dokumento, base po sa mga, pag-uusap doon sa hearing na yun, ay impeach para kay Kiko si Inday Sara Duterte. Ano ho, mga kababayan? Anyway, iwanan na ho natin 'yan, alisin na natin 'yan. Tingin niyo si Bam, eh, ako tingin ko si Bam Aquino ho 'yan, mga bossing, eh. Ano po? Kung gano'n si Bam, naku, aayawan nung mga kakamping diyan. Dahil ang gusto ng mga kakamping, mabigyan po ng hustisya yung mga kaawa-awa natin, 'no, mga kapwa Pilipino na nabiktima di umano ng EJK.